Hello guys, good morning. Sa ngayon guys, magluluto tayo ngayon ng tukwa. Yung parang kilawin lang ang gagawin natin. Simple lang pero healthy foods po. Tapos sibuyas at saka kamatis, suka at saka toyo at saka subukan natin lagyan ng oyster sauce. Oyster sauce. Mamasita. Dati guys ito hindi kumakain yung anak ko. Pero nung natikman nila, nasasarapan. Ngayon, magluto tayo ngayon guys. Ipiprituin po natin muna tong yung tukwa. Tofu. Yun. Hintayin lang natin uminit yung guys, yung mantika. Niready ko na yung yung guys tapos mayroon tayong stove na ginamit, yung portable stove, yan. Ayan guys, yung portable stove. Kasi gawa nga magsabayan kami ng luto sa gas. Kaya portable stove na lang gamitin natin. Hintayin lang natin na uminit yung mantika natin para mas maganda yung pagkaluto. Ayan guys, ayan. Saglit lang guys Ngayon. Yan. Ipiprito na natin guys. Sobrang malasa kasi ng tofu eh. Ayan guys, piprituin lang natin to. Ayun. Ayan siya guys, piprituin lang natin para maging crispy siya gawin natin muna. I-crispy natin siya. Guys, maraming salamat sa panonood nyo at pagtangkilik ng content ko. Guys, habang ako naman nagluluto ng ng ulamin namin, yung bunso kong anak magsasaing na rin po Pambili ng sili. Nandun, kumuha ka dyan sa baso.
And guys, habang hinihintay natin yung luluto ng tokwa, sana nandyan pa kayo, no? Nanonood. Ito guys, subukan nyo rin ko sa mga sa mga anak nyo. Ito ay isang healthy food, tokwa po siya. Tapos ngayon yung anak ko nag-request nga lagyan daw ng sili, kaya medyo sanay na rin sila magsisili, Kaya lagyan natin mamaya ng sili. Nagpabili rin ako ng sili ngayon kasi gusto niya may sili. Sabi ko bumili ka. Ayun. Ayun guys, tingnan nyo guys, sorry. Ayun guys, yung iba, nag-brown na siya. Yan, pwede na yan. Nabaliktad na natin yan, binaliktad na natin. Yan siya, brown na. Kaya, kunting kuha na lang guys, kimbot na lang, Ang bango. Nakabukas pa yung ilaw sa akin. Ngayon guys, tayo ng sili. Mag-slice tayo ng sili, para para medyo maanghang. Mas masarap kasi mangang pampagana po 'yun, 4 na piraso ilagay natin, guys. Paano kung may sumabog na nuclear bomb sa Manila? Unang araw sa Manila, dumating ka kagabi mula Cebu at handa ka ng simula ng iyong bakasyon. Agad mong binuksan ang kortina ng hotel room mo para tignan ang kahanga-hangang landscape ng capital city ng Pilipinas. Grabe, ang daming matataas na building, maraming tao sa paligid at madaming magagalang sasakyan.
Maya-maya pa, bigla ka na lang may nakitang malaking ball of light sa malayo. Wala ka pang naririnig. Pero napansin mo na mga tao sa kalsadang tumatakbo pa palayo sa liwanag. Kinakabahan ka na, pero hindi mo pa alam kung ano ang nangyayari. Paano kung sabihin ko sa iyo, pinasabog ng nuclear bomb ang Manila? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Pag-usapan natin. Isang malaking nuclear bomb ang tumama sa Manila at hindi lang ito isang ordinaryong bomba. Ang tumama ay isang AN-602 o Tsar bomb, ang pinakamalakas na nuclear bomb na napasabog ng Soviet Union sa kapanahunan nila. Wala pang isang segundo sa tama ng bomba ay nagkaroon na ng isang malaking explosion. Aabot ang laki nito sa 113 square kilometers at lahat ng malapit dito ay agad na maglalako. Mga tao, hayop, building, at kung ano pa. Kung nasa loob ka ng fireball, para kang isang ubig na mag-evaporate dahil sa nangyaring pagsabog. Biglang naglaho ang mata ng Divisoria at nawala ang abo. Isa na rin na nasa loob ng fireball ay ang pinakamagandang universidad sa Pilipinas, ang Santo Tomas. Kasama ng fireball na mabubuo isang malaking flash of light. Sa lakas ng liwanag nito, maaari kang mabulag ng ilang oras kung nakadilat ang mga mata mo paglabas nito at nasa malapit ka. At matatagalan pa bago bumalik sa normal ang iyong mga mata. Isang napakalakas na hangin na lumabas mula sa lugar na pinagsabugan ng bomba. Ang hangin na ito ay mas malakas pa kaysa sa isang tornado. Ito ang tinatawag na shockwave. Lahat ng dinaanan nito ay natangay o nasira. Lumipad ang mga sasakyan at lahat ng taong nadaanan ng hangin. Hindi ka ba namatay sa pagsama ng shockwave? Sigurado magkakaroon ka pa rin ng matinding injury kapag sumama ka sa mga building at silang pambagay na dinanagin ng shockwave. Maraming buildings ang nabuo mula sa impact nito. Maliban na lang sa mga steel reinforced buildings na may kansang malabanan ang napakalakas nila. Pinakaibo din ang forest parks na matatagpuan sa siyado. Lahat ng kahoy na nadaanan ng shockwave ay nabayo at silang mga puno na nakasukat nito. Umabot sa halos 900 square kilometers ang naabot ng napakalakas na hangin na ito. Ang maganda lang sa isang shockwave ay hindi ito habang tumatagal. Ayun guys, medyo mahirapan tayo ngayong maba yung video natin. Gawa nga ganito. Wala tayong pang edit Hindi pa tayo, wala pa tayong gamit na pang edit, sana nanonood pa po kayo. At umabot ito ng 8,200 square kilometers. Lahat ng tinamaan ng tinig ay nasubog. Tulad ng kahoy, mga damit, papel, o plastic, at syempre, ang balat. Hindi dito nakaligtas sa matinding init. Lahat ng taong pasok sa radius ng matinding init ay nagtamo ng severe third-degree burns. Matapos ang ilang minuto, Ito na siya guys, medyo crispy na siya. Yan. Tapos mamaya, ilagyan na natin mamaya ng ingredients. nagkaroon din ng sugat. Nagtago sila ng first o second degree burns. Pagkatapos ng pagsabog ay tumilim ang kalangitan. May nabuo isang malaki at madilim na mushroom cloud. Niyakap nito ang buong syudad at natakpan ang mga ulan. Dahil humikot ng mushroom cloud ng oxygen sa lugar at maraming gasolina ang syudad, nagkaroon ng firestorm malapit sa mushroom cloud. At kahit wala ng gasolina, may mga gasoline station pa rin sumasakot kung saan-saan. Sa mga sumunod na oras, nawala na ang ingay ng mga pagsabog. Kaya ang ilang taong nakaligtas ay lumalabas na. Mapapansin mo sa kanilang mga mukha ang halo-halong emosyon na kanilang nararamdaman, tulad ng matinding takot at lungkot. Pero higit sa lahat, tila naguguluhan pa rin sila sa tunay na nangyayari at nagtatanong kung totoo ang lahat ng ito. Gayunpaman, maswerte pa rin ang mga tao ito. Hindi lang dahil nakaligtas sila sa pagsabog, kundi dahil na rin sa kakayahan na ibigay sa kanila upang makalabas. Maraming mga tao nag-trap sa mga gumuhong building. Ilan sa kanila ay buhay pa, pero hindi makagalaw dahil natabunan ng debris ang isang parte ng katawan. Kahit makuha pa ng iba ng paggalaw at makalakad, natakpan naman ng malalaking debris ang kanilang labasan at kakailanganin pa nila ng tulong upang makalabas. Sa mga kalsada, maraming may kalat na debris. Naglalakad ang mga survivors at lahat sila ay may sugat kung mabahay sa pagbuto. Matagal pa bago sila magabot dahil tulad ng ibang mga building sa syudad. Nasira din ang mga hospitals at maraming nurses, doctors at iba pang healthcare professionals ang namatay. Hindi pa alam ng mga survivors kung saan sila pupunta at nagpasalamat na lang na sila ay nakaligtas. Pero
pagdating ng tulong. Sinubukang responde ng mga otoridad sa mga kalapit na syudad na hindi napinsala ng pagsabog. Pero nahiyakan sila. Hindi sila makapasok sa syudad dahil sa dami ng debris. May malalaking balakid sa mga bridge at ilang daanan papasok sa syudad. Kaya naman, habang tumatagal, marami pang mga natrat ang namatay. Unang-una, wala silang pagpupunan ng pagkain. Marami sa mga convenience stores, restaurants at malls ang nasunog at may ilang tumubo. Kahit may mga gusali na hindi nasalanta ng pagsabog, nahirapan pa rin ang mga tao na pumasok dito. Wala rin tubig sa syudad at kuryente. Nagkaroon ng mga Hunger Games na pag-aagawan ng resources ang mga survivors bago magdating ang mga otoridad. Nagpadala ng tulong ang allies ng Pilipinas. Nagpadala ng choppers ng US upang mas madaling maabot ng rescuers ang syudad nang hindi dumadaan sa mga sira at mga balakang na kalsada. Dumating sa syudad ng rescuers na may suot na proper gear upang hindi sila ma-expose sa radiation. Agad nilang nirescue ang mga survivors na nakita nila sa kalsada. Pinahiga sa stretchers sa nila na hindi makalakad at dinala sa malapit na hospitals. Pero hindi pa sigurado ang kaligtasan ng mga survivors na ito. Marami sa kanila ang maaaring mamatay mula sa leukemia dahil sa epekto ng matagal na exposure sa radiation at delikadong aktividad. Para naman sa mga mabubuhay pagkatapos ng pagsabog, marami sa kanila ang magkakaroon ng post-traumatic stress disorder. Sa madaling salita, matagal pa bago makita ang tunay na epekto ng nuclear explosion sa mga tao. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, dahan-dahan inayos ng mga otoridad ng syudad. Una nilang pinalis ang mga balakid sa daan upang mapadali ang kanilang operations. Pagkatapos nito, ay pinasok ng mga rescuers ang mga gumuhong building sa syudad upang tingnan kung may mga nagtrack pang survivors. Dala ang kanilang mga flashlights, hard hats at walkie-talkies. Matapang nilang pinasok ang madidilim na sulok na syudad. Matapos ang ilang buwan na rescue operations, natapos din ng rescuers ang pagsusuri sa lahat ng buildings sa buong syudad. Nuclear weapons. Saglit na lang guys, matitikman na rin natin yung ano natin, yung niluto nating healthy foods, Ang nagastos lang natin dito guys is nasa 46, kamatis, mayroon naman akong dito ng toyo na at saka siguro mga siguro guys, mga 60 pesos na rin din, kasi mayroon toyo at saka suka, bumili rin tayo ng oyster sauce, mamasita, yun ang magpapalasa sa natin, Ayun guys, ang gawin natin, lagyan natin ng sibuyas, lagyan natin ng sibuyas, kamatis, at saka yan, sili, yan guys, yan. Tapos lagyan natin ng tuyo. Yan guys.
Toyo. Tapos suka guys, ano? Ayan. Tapos lagyan natin ng mamasitas guys, mamasitas oyster sauce, ano? Ubusin natin tong isang sachet. Ubusin natin. Yan. Tapos haluin lang natin to guys. Ngayon guys, tikman natin muna yung ano. Ayun, medyo maano guys. Dagdagan lang natin ng suka. Ayan. Guys, ano? Ngayon guys, kung gusto nyo na maglagyan ng presentation guys, ano? Ganito na guys. Lalagyan lang natin din ng decoration. Meron tayo pang dalawang sili dito, no? Ganito lang guys, ano? Yan. Ganyan guys. Tapos pwede nyo naman ano guys, lagyan nyo ng daon dyan para medyo may style. Ano? Ayan guys, oh. Yan na lang yung, yan yung ano natin, presentation natin, ano. Yan guys, masarap to guys, ano. Kasi nilagyan natin ng mamasita sa oyster sauce. Ito guys, masarap na po to. Ano. Magugustuhan to na sigurado guys, magugustuhan po ng anak nyo po to. No? Ayun lang guys, salamat sa panonood ng video ko guys. Sana masuportahan nyo ako. Maraming salamat po. Thank you guys, babu.